tatay, ama, daddy, papa. Ano man ang tawag natin sa kanila, sila ang kokompleto sa ating pagkatao. Sila ang nagpapatatag sa ating pamilya, kaya sila ang tinuturing nating haligi ng tahanan. Pero paano kung ang inakala mong tatay ay isang pusong mamon? Ipagmamalaki mo pa rin ba siya o ikakahiya? Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Lorraine at bata pa lamang ako ay malapit na ako sa aking papa. Siya kasi ang madalas kong kasama dahil si mama ay nasa ibang bansa at isa siyang OFW. Dalawa lang kaming magkakapatid pero kahit maliit lamang ang aming pamilya at malayo si mama ay masayang masaya pa rin kami dahil ni minsan ay hindi pinaramdam ni papa sa amin na wala si mama. Siya din kasi ang tumatayo bilang mama namin. Pa? Bakit parang halos lahat ng gawaing bahay alam mo? Hindi ba lalaki ka naman? Tanong ko kay Papa habang nagluluto pagkatapos niyang maglaba. Anak, hindi naman porket lalaki ako walang gawaing pambabae na akong gagawin. Dapat all around. Ang sabi ni Papa at ngumiti ako. Ang galing mo talaga pa. Bilib ako sa'yo. Kasi kahit wala si mama naalagaan mo pa rin kami ng maayos ni Angelica. Ayaw mo bang magtrabaho pa? Ang tanong ko sa kanya. Gustuhin ko man anak, hindi pwede. Ayaw kung kanino ko lang iwan ang kapatid mo. Babae pa man din kayong dalawa. Bakit anak? Ayaw mo bang nandito si Papa? Ang tanong ni Papa sa akin at ngumiti lang ako. Papa naman, syempre gusto kong kasama namin kayo ni Angelica. Hayaan mo pa. Kapag nakagraduate ako at nakahanap po ako ng maayos na trabaho, pauuwiin ko na si mama para dito na lang kayo sa bahay tapos ako naman ang manlilibre sa inyo. Ang sabi ko kay Papa. Nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Salamat anak ha. Buti at naalala mo si Papa. Ang sabi nito sa akin sabay yakap. Oo naman pa. Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Ang sagot ko naman sa kanya. Mabait si Papa, maalaga at isa pang sobrang hinahangaan ko sa kanya ay sobrang sipag niya, Papa Dudut. Kaya masasabi kong napakaswerte ko talaga kay Papa. Kasi alam kong mahal na mahal niya ako at ang aking kapatid. Pero isang araw ay narinig kong may kausap siya sa cellphone. Mahina ang boses niya at parang bumubulong lang. Basta ang narinig ko lang ay ang sagot ni Papa. O sige, pupunta ako. Ang sabi niya. Nagtaka ako kung ano ang pinag-uusapan nila nang nasa kabilang linya. Ang inisip ko na lang ay baka si mama yon at may pinag-uusapan lang silang mahalaga. Magmula noon Papa Dudut ay ewan ko ba pero unti-unti na akong nagdududa sa mga kinikilos ni Papa. 4 na taon na ang nakakalipas Papa Dudut, graduate na ako ng high school. Pero simula noong last na uwi ni Mama ay hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Ang sabi niya ay sa graduation ko daw siya uuwi pero hindi naman niya tinupad ang pangako niya. Sobra na nga ako nagtatampo kay Mama. Pero buti na lang at nandyan si Papa na laging pinupuno ang pagkukulang ni Mama sa amin. Hanggang sa dumating sa point na nahuli ko si Papa na may kausap sa telepono. Noong una akala ko ay kaibigan niya lang yon pero habang tumatagal ay nagdududa ako kung bakit sa tuwing kausap niya yon ay abot-abot ang ngiti niya. Angel, madalas bang umaalis si Papa kapag ikaw ang nauuna rito sa bahay?
Ang tanong ko sa kapatid ko na nasa elementary noon, kaya naman mas nauuna siyang umuwi kaysa sa akin na nasa kolehiyo na. Oo ate, laging wala si Papa. Pero sa tuwing aalis siya, nakahanda na yung pagkain natin. Ang sabi niya, initin ko na lang daw yung kanin at huwag kalimutang isara ang lutuan. Baka pag ginamit baka daw kasi makalimutang nakabukas, baka magkasunog. Yun lang naman ate. Bakit mo natanong? Ang pag-uusisa ng kapatid ko. Sa totoo lang ay hindi ko din alam ang isasagot ko. Tinignan niya ako tapos ay tinapik ang balikat ko. Uy ate, okay ka lang ba? Ang sabi ng kapatid ko. Sana nga lang ay mali ang iniisip kong ito Papa Dudut dahil kung magagawa man ito ni Papa ay magagalit ako sa kanya. Wala naman, may iniisip lang ako. Basta kapag aalis si Papa sabihin mo sa akin ha. Ang biling ko sa aking kapatid. Akala ko Papa Dudut ay titigil na nga si Papa sa paglabas ngunit nasundan pa ito ng nasundan. Oy Lorraine, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Papa mo? Ang tanong sa akin ng tsismosa naming kapitbahay. Hindi ko na sana yon papansinin Papa Dudut kaya lang ay masyado siyang maingay para hindi ko marinig. Hindi po. Bakit po? May alam ba kayo? Ang tanong ko naman dito. Baka sakaling may maganda siyang maisasagot sa akin. Yang Papa mo, lagi naming nakikita na may kasamang iba. Sinusundo sa hotel. Naku ha, yan ang nga bang sinasabi ko Porket wala dito ang mama mo, ganyan ang gagawin niya. Hay naku, ang mga lalaki talaga. Hindi makontento sa isa. Ang pagdidiin pa nito. Noong una ay ayaw ko sanang patulan ang mga sinasabi niya pero andito na rin lang kaya tinanong ko na. Sino po ba yung nakita niyong kasama ni Papa? Ang tanong ko. Yung isang babaeng maganda tapos sexy. Nako kung ako sa inyo, sasabihin ko na sa mama mo. Baka mamaya hindi nyo na namamalayan na iiwanan na pala kayo ng papa nyo. Ang sabi niya sa akin. Bumilis ang pintig ng puso ko at gusto kong sabihin kay mama ang lahat ng nalaman ko pero nagpigil ako Papa Dudut dahil ayokong masira ang pamilya na meron ako. Nagdaan pa ang mga araw Papa Dudut at lagi ko na ngang hindi naaabutan si Papa sa bahay. Pero si Papa yung tipo ng magulang na aalis pero sisiguraduhing maayos na ang lahat sa bahay. Nakaluto na siya, ready na ang higaan pati ang mga uniform namin kinabukasan ay planchado na. Kaya nang makakuha ko ng tiyempo, wala kaming pasok noon kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na i-one-on-one si Papa. Aalis na sana siya noon Papa Dudut kaya naman kinausap ko na siya habang nag-aayos siya ng gamit niya. Pa? Saan ba kayo pupunta at saka bakit hindi na tumatawag ang mama sa atin? Ang tanong ko dito at tumingin siya sa akin. Anak, nagtatrabaho si Papa para sa inyo. Ang mama niyo naman kaya hindi tumatawag ay busy lang sa trabaho niya. Strikto raw ang bago niyang amo kaya hindi siya makatawag. Ang sabi ni Papa. Nakita ko naman ang senseridad sa mukha ni Papa kaya naman hindi na ako nagduda pa sa mga sagot niya. Papa kung may trabaho ka, bakit tuwing gabi lang? Hindi ba kadalasan ng trabaho sa umaga? Ang sabi ko ulit sa kanya. Ngumiti lang si Papa sa akin tapos ay kinerot ang ilong ko. Ang anak ko talaga? Napakadaming tanong. Matulog ka na kaya? Bukas may pasok na kayo at saka huwag ka nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta anak, nandito lang si Papa ha. Hindi ko kayo pababayaan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Okay? Ang sabi ni Papa.
Sa ganoong pamamaraan ni Papa ay nakukumbinsi niya ako na wala siyang ginagawang masama. Pero minsan, Papa Dudut, ay napapaisip talaga ako kung ano ang meron sa trabaho ni Papa. Labag man sa aking kalooban na usisain pa yon ay parang may kung ano sa puso ko na nagtutulak sa akin para alamin ang katotohanan. Makailang ulit ko pa rin naririnig ang chismis sa pambababae ni Papa. May kasamang babae tapos papasok sa bar. Sa tuwing iniisip ko na gagawin yun ni Papa ay sumasama ang loob ko. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para malaman ang katotohanan. Hindi ako pumasok noon sa isang subject ko para lang abangan si Papa. Sa lugar na sinasabi ng mga kapitbahay namin na lagi nilang nakikitang may kasama siyang babae na pumapasok daw sa bar. Mga bandang 7:00 na ng gabi yon, sa hindi kalayuan ay naaninag ko nga si Papa. Halos mga togang tuhod ko sa aking mga nakita. Tama nga ang sabi-sabi tungkol kay Papa. May kasama siyang babae na pumasok sa bar. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo pero kitang-kita ng aking mga mata. Niloko kami ni Papa. Niloko niya lang kami. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Papa. Hindi ko rin alam ang gagawin. Kung sasabihin ko ba sa kanya na nakita ko siyang may kasamang iba o itatago ko na lang ito para mapanatiling buo ang pamilya namin. Si Mama na dapat kong pagsabihan lang ng hinanakit ko ay wala din at hindi ko din makontakt. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Kaya naman minabuti ko na lamang nakausapin si Papa ng masinsinan. Bahala na kung ano ang malaman ko. Aalis na ulit sana siya nang bigla ko siyang harangin. Anak, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Malamok dyan sa labas. Pa, ano ba talagang trabaho mo? Anak, ano bang klaseng tanong yan? Driver ako ng bus kaya gabi lang ako umaalis. Driver ba talaga? Nagtatrabaho ka ba talaga o nambababae? Anak, wag mong sabihing naniniwala ka sa mga chismis sa akin ng mga kapitbahay. Noong una pa ayaw ko talaga maniwala eh. Pero nung nakita na mismo ng mga mata ko, doon ako nagsimula magduda kung totoo ba talagang sinasabi niyo sa akin. O mas paniniwalaan ko yung sinasabi ng ibang tao. Anak, maniwala ka sa akin. Wala akong ginagawang masama. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kabutihan yung dalawa ng kapatid mo. Hindi ko na alam pa. Pero kung totoo yung sinasabi niyo, bakit nakita kitang may kasamang babae nung isang gabi tapos pumasok kayo sa bar? Anak, maniwala ka sa akin. Wala akong intensyong masama. Ang hinihingi ko lang sa'yo ngayon, anak, ay konting pangunawa. Balang araw, maiintindihan mo din ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang ibig sabihin ni Papa sa mga sinabi niyang yon. Pero dahil na rin sa mga nakita ko ay nagsimula nang magbago ang pakikitungo ko sa aking ama. Kumuha ako ng kursong education, Papa Dudut, dahil yun talaga ang pangarap ko. Dati porsigido akong makatapos para mabigyan ng maginhawang buhay sina Mama at si Papa. Pero ngayon ay parang unti-unti na ako nawala ng amor sa pag-aaral. Lalo na sa mga nangyari kay Papa na pambababae. Hanggang sa makilala ko si Jeric. Niligawan niya ako ng 1 buwan at hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya. Sa tuwing kasama ko si Jeric ay nababawasan ang bigat ng mga iniisip ko. Ang daming dumating na problema, Papa Dudut. Noong una akala ko ay kaya kong lampasan ito ng mag-isa. Pero hindi pala. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain bilang isang crew. Nag-working student ako para nang sa ganon ay malibang ako kahit na sinusustentuhan naman ako ng maayos ni Papa. Pero napabarkada ako, Papa Dudut. Nawalan ako ng patutunguhan sa buhay. Naging laman ako ng bar kasama ng mga barkada ko. Bagay na
madalas naming pagtalunan ni Papa. Anak, bakit ka naman umuuwing lasing? At saka kailan ka pa natutong uminom ng alak? Ang tanong ni Papa nang minsang maabutan niya akong umuwi sa bahay na paggewang-gewang sa daanan. Wala kang pake pa. Ikaw nga nang bababae ka. Tapos sa akin makikialam ka sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko? Masaya ako ngayon, kaya hayaan niyo na ako. Ang sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Anak, ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na pagkatiwalaan mo naman ako? Wala akong ginagawang masama. Ang sabi nito sa akin. Gusto kong umiyak sa harapan niya sa dami ng aking iniisip pero parang naging manhid na ako, Papa Dudut. Naging manhid ang aking puso. Pa, paano ako magtitiwala sa inyo kung hindi niyo sinasabi ang katotohanan? Kung bakit niyo nagawa ang lahat ng ito? Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Pati si Mama. Ilang taon nang hindi umuuwi. Ni tawag hindi niya magawa. Ano bang nangyayari sa pamilyang to? Ang sabi ko kay Papa. Tinapik niya lang ang likod ko. Anak, kahit na anong mangyari, hindi ko kayo kayang iwan ng kapatid mo. Ang sabi ni Papa. Gusto kong umiyak sa harap niya pero pinigilan ko. Kahit kanina pang naguunahan ang aking mga luha. Papa Dudut, nagpatuloy ang gawain kong pag-inom at pagbabarkada. Napabayaan ko na ang grades ko. Sobra talaga akong naapektuhan sa mga pinaggagawa ni Papa. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan gaya ng mga sinasabi niya o dapat nga ba akong magalit dahil sa ginagawa niya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Hanggang sa ako na mismo ang nakadiskubre ng matagal nang tinatago ni Papa. Mga bandang 3:00 na yon nang maalimpungatan ako at magising. Pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Nakita ko ang bukas na kwarto ni Papa. Sumilip ako at wala pa nga siya. Binuksan ko ang ilaw at naghalungkat sa mga gamit niya. At laking gulat ko nang makita ko ang mga damit pambabae sa kanyang kabinet. At iba't ibang kulay ng wig. Hindi ko alam kung para saan ang mga yon, Papa Dudut. Muntik na ako mahuli ni Papa dahil saktong-sakto ang pagdating niya. Sumilip ako sa bintana ng kanyang kwarto. At halos lumuwa ang aking mga mata. Nakita ko si Papa. May kasamang lalaki at magkahawak pa sila ng kamay. Pinisil niya ang pisngi ni Papa bago tuluyang umalis. Ang lakas ng pintig ng puso ko noon, Papa Dudut. Mas lalo naman nang makita ko ang reaksyon ni Papa. Na parang kilig na kilig talaga. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at gusto kong kausapin na sana si Papa tungkol sa aking mga nakita pero hindi ko muna ito ginawa habang hindi pa malinaw ang lahat sa akin. Nakapag-decide ako, Papa Dudut, na pumunta mismo kung saan ko nakita si Papa. Sinakto kong nakaalis na siya ng bahay. Nakita ko ang makailang ulit niyang tawag at text sa akin pero hindi ko yon pinapansin. Malamang ay nagwo-worry na siya dahil hindi pa rin ako nakakauwi. Hindi ko alam kung saan ko makikita si Papa. Masyadong maingay at masyadong mailaw ang pinasok kong lugar. Maraming tao at ang lakas ng mga hiyawan nila sa mga nagpe-perform. Isang bar ang pinagtatrabahuhan ni Papa. Hindi siya tulad ng bar na iniisip ko dahil mga bakla ang performer dito. Hindi sila sumasayaw, nagpapatawa sila at karamihan din sa mga waitress ay bakla na aakalain mong babae talaga sa una mong kita. At sa hindi kalayuan ay nakita ko si Papa na nanonood din. Hindi siya nakadamit panlalaki. Nakawig siya. Nakasuot ng bestida.
Agad ko siyang nakilala dahil sa suot niyang relo na ibinigay sa kanya ni Mama noong wedding anniversary nila. Mali ako nang iniisip kay Papa. Hindi pala siya ng bababae kasi isa siyang bakla. Kung tutuusin ay wala naman talagang ginagawang masama si Papa. Nagtatrabaho siya bilang isang stand-up comedian sa isang bar. Palipat-lipat pala si Papa kaya pala minsan ay hindi ko siya nakikita dito. Yun ay ayon na rin sa mga napagtanungan ko na mga nakakatrabaho niya. Hindi ko alam kung paano ko ulit kakausapin si Papa. Wala man siyang ginagawang mali pero itinago niya pa rin ang kanyang tunay na pagkatao. Bakla ang papa mo. Ang paulit-ulit na narinig ko, Papa Dudut, sa aking kasintahan. Gusto kong magalit sa kanya at gusto kong ipagtanggol si Papa pero wala akong magawa dahil alam kong totoo ang lahat ng yon. Kinausap ko si Angel tungkol sa mga kinikilos ni Papa at nagulat ako sa mga sinabi niya. Ate, matagal ko nang alam na ganyan si Papa. Minsan, binibihisan pa niya ako ng gown at inaayusan. Wala naman akong nakikitang mali sa ginagawa ni Papa. Maayos naman ang pagpapalaki niya sa atin. Kaya sana, huwag ka nang magalit sa kanya. Ang kasalanan lang naman niya ay hindi sa atin sinabi ang totoo niyang pagkatao. Pero naging mabuti pa rin siyang ama sa atin. Ang sabi nito sa akin habang nakatingin lang. Kahit na, mas okay sana kung sinabi niya kaagad sa atin. Kaso anong ginawa niya? Naglihim siya, hindi ba? At si Mama, paano na lang kapag nalaman ni Mama to? Masisira ng pamilya natin ang dahil sa pagkatao ni Papa. Ang madiin kong sabi sa aking kapatid. Ate, may sasabihin pa ako sa iyo. Ang sabi niya na mukhang seryosong seryoso. Si Mama, kaya hindi na siya umuuwi kasi may iba na siyang pamilya sa ibang bansa. At lahat ginagawa ni Papa para matustusan ang pangangailangan natin. Alam mo ba ate na nagbebenta ng balot si Papa tuwing gabi kapag mahina ang kita sa bar? Minsan pa nga ay nagbebenta siya ng taho tuwing madaling araw. Kaya hindi na natin siya naaabutan sa bahay kasi ginagawa niyang lahat para may maginhawa tayong buhay. Kaya sana ate huwag ka nang magalit kay Papa. Ang sabi sa akin ng kapatid ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niyang yon. Noon pa man ay sira na pala ang pamilya namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko at mabuti na lang at nandyan si Jeric na nagpapasaya sa akin. Mahal, sa bahay na lang tayo. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Magsama na tayo. Ang alok niya sa akin. Napangiti ako dahil pakiramdam ko ay ayaw na sa aking mahiwalay ni Jeric. Pumayag ako at hindi nag-isip, iniwan ko si Angelica kay Papa. Inisip ko na lang na total ay wasak na ang pamilya namin at may tatay pa akong bakla. Pinipilit ako pabalikin ni Papa pero hindi ko siya pinakinggan. Nagmatigas ako. Tuwing papasok ako ay naririnig ko na lamang ang mga kaklase ko na inaasar ako. O yung tatay niyang bakla nagkatrabaho sa bar. Nakakita ka na ba ng tatay na nagbibistida at nagmi-makeup? Sabay tawa nila. Hindi ko man lang maipagtanggol si Papa kasi alam kong totoo. Kaya naman mula noon ay umuwi na ako sa bahay nila Jeric at nagsama na kami. Sa tuwing kasama ko siya ay nakakalimutan ko ang aking problema. Mabuti na lang at may isang katulad niya sa aking buhay. Kahit na iniwan ko na sina Papa at Angelica ay tuloy pa rin ang sustento sa akin ni Papa. Ang sabi ni Angel ay lagi na lang daw may sakit si Papa. Pero ganoon pa man ay pumapasok pa rin siya kasi magka-college na rin ang aking kapatid at gusto raw ni Papa ang makatapos din siya ng pag-aaral. Sumama din ang loob ko, Papa Dudut, dahil hindi sinabi ni Papa sa akin. Mabuti pa kay Angelica at sinabi niya lahat pero wala akong kaalam-alam. Ayaw kasi ni Papa na magkaproblema ka. Alam mo kung gaano kanya kamahal kaya sana bumalik ka na ate.
ang pagsusumamo ni Angel sa akin. Pero nagmatigas ako, Papa Dudut, dahil masaya na ako sa piling ni Jeric. Pero habang tumatagal ay unti-unti din siyang nagbago. Hindi na ako nakakapasok kasi lahat ng allowance ko at pantuition ay kinukuha niya at ginagamit niya para sa kanyang bisyo. At ang pamilya niya noon ay nagbago din ang pakikitungo sa akin. Nagsisisi ako at pakiramdam ko ay ginamit lang ako ni Jeric at ang masaklap niyan ay nambababae siya. At hindi ko din inakala na hahantong ang lahat sa ganito. Mahal, lasing ka na naman. Please, bawasan mo na yung pag-iinom mo. Wala kang pakialam, buhay ko to. Paalalahanan lang kita, Jeric, ha? Sumama ako sa'yo kasi akala ko maaalagaan mo ko, pero ano tong ginagawa mo? Hindi ako nakakapasok ng dahil sa'yo. Lahat ng allowance ko ginagamit mo, pati ng pamilya mo. Alam mo, kung lahat ng yan isusumbat mo lang sa akin, mabuti pang bumalik ka na doon sa tatay mong bakla. Ngayon pa? Kung kailan buntis na ako? Buntis ako, Jeric, at ikaw ang ama. Ha? Hindi sa akin yan. Baka kung kaninong lalaki lang yan. Anong yan ka, Jeric? Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, ito ang gaganti mo? Ang masaya naming pagsasama ni Jeric ay sa ganoong paraan lang natapos at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko nang bumalik sa amin kasi ayokong makita si Papa. Pero anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Wala na akong ibang malalapitan kundi si Angel, ang aking kapatid, kaya kinausap ko siya tungkol sa aking sitwasyon. Ate, bumalik ka na. Miss na miss ka na namin ni Papa. Ang sabi nito sa akin. Ayoko nang bumalik doon. Hiyang-hiya na ako sa ginawa ko at paano ko sasabihin kay Papa na nabuntis ako. Ang sabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Angel at nagulat siya sa mga sinabi ko. Tama ka, Angel. Buntis ako pero anong ginawa ni Jeric? Akala ko pananagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya lang ako sa ere. Ang sabi ko sa kanya na umiiyak na. Niyakap ako ni Angel. Ate, andito lang kami ni Papa. Bumalik ka na please. Ang sabi niya sa akin. Kaya kahit labag sa aking kalooban na bumalik at makitang muli si Papa ay wala na akong ibang choice. Pagkarating ko sa bahay ay nakita ko nga si Papa. Nakahiga at namumugto ang mata at bumagsak ang kanyang katawan. Naalala ko na halos 5 buwan ko na pala siyang hindi nakikita. At ang allowance na ibinibigay niya sa akin ay pinapaabot lang niya kay Angel. Yung kasi ang billing ko na ayaw ko siyang makita. Pero halos manghina ako nang makita ko siya, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng awa at galit sa aking sarili. Paano ko ito nagawa kay Papa? Pa? Ano nangyari sa'yo? Anak, medyo tinangkaso lang ang papa mo. Pero huwag kang mag-alala. Pak na pak pa rin ang beauty. Papa, sorry kung naging matigas ako sa inyo. Sorry sa mga kasalanan ko. Ano ka ba, anak? Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, nandito ka na at kasama na namin ulit. Pero pa, may kasalanan po ako. Ano yun, anak? Buntis ako pa. Pero hindi ako pananagutan ni Jeric. Yung boyfriend mo? Totoo ba yan, anak? Naku, gusto ko siyang sabunutan. Pa, hindi ba kayo galit sa akin? Dahil hindi na ako nakapag-aral ng dahil sa ginawa ko. Lahat ng allowance ko napupunta lang lahat sa kanya. Ginagamit niya sa bisyo niya. Anak, wala na tayong magagawa kung yun na nangyari. Ang mahalaga ay alam mo na ang pagkakamali mo.
Salamat pa. Pinangako ko pong bubuhayin ko na maayos yung anak ko kahit ako lang mag-isa. Kahit anong mangyari anak, hindi ka mag-iisa dahil kasama mo kami. Laking pasasalamat ko, Papa Dudut, dahil buong puso pa rin akong tinanggap ni Papa sa kabila ng mga pagkukulang ko at sa aking mga nagawang pagkakamali sa kanya. Kaya ngayon ay handa na akong magbagong buhay para sa aking pamilya at sa aking magiging anak. Nagkasakit si Papa, pero mabuti na lamang at naagapan at hindi naging malala dahil daw ito sa kanyang paninigarilyo. Kaya naman minabuti na niyang tigilan ang kanyang pagyoyosi. Ako naman, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pag-aaral kahit buntis ako. Hindi ito naging hadlang sa aking kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa unti-unti ay nakatapos na ako. Kasama ko sa aking sinapupunan ng aking anak. Laking pasasalamat ko, Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Papa. Pero sa aking 7 buwan na pagdadalang tao ay nakunan ako, Papa Dudut. Sobra akong nalungkot sa mga nangyari. Para ba akong siningil ng tadhana dahil sa mga nagawa ko kay Papa? Papa, bakit ganun? Kung kailan handa na akong magbago, parang pinagbabayad ako ng tadhana sa mga nagawa ko sa inyo. Anak, huwag mong isipin yan. Hindi naman natin ginusto na mawala ang anak mo. Pero pa, walang ibang dapat sisihin dito kundi ako dahil sa mga nangyayari sinisingil na ako ng karma. Basta anak, kahit na anuman ang pagdaanan mo ay nandito pa rin kami ng kapatid mo at hindi ka namin iiwan. O siya, huwag ka nang umiyak. Aura na para pak. Si Papa talaga, kahit kailan joker. At least napapatawa kita. Mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal din kita pa. Pangako sa susunod na magmamahal ako, ang hahanapin ko yung katulad nyo. Huh? Katulad kong pusong mamon? Kahit pusong mamon pa siya, kung maihigitan niya yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ay naku anak, mukhang mahihirapan ka. Kasi wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa inyo. Ang sarap sa pakiramdam na may taong handang yakapin ang lahat ng iyong pagkakamali at handa kang tulungan kahit na ilang beses ka pang madapa. Yung mamahalin ka ng walang pag-aalinlangan at lahat ng yon ay natagpuan ko lang sa aking Papa. Pinangako ko sa aking sarili na maghahanap ako ng maayos na trabaho para makatulong kay Papa at hindi na siya magtrabaho pang muli. Si Mama, Papa Dudut ay tuluyan na kaming kinalimutan. Hindi na siya nagpadala ng sustento at pinutol na niya ng tuluyan ang komunikasyon namin. Ang huling balita namin sa kanya ay nagkaroon siya ng anak. Aaminin ko na nasaktan ako noon, lalo na nang makita ko ang bago niyang pamilya. Pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking let, nag-review ako ng maayos at laking gulat ko na lamang na lahat ng aking paghihirap sa wakas ay nasuklian din. Bakit ba nagtatatakbo ka dyan anak? Pa! May teacher ka na! Anong ibig mong sabihin? Pa! Nakapasa ako sa board exam! Talaga? Oo! Totoo ba yung sinasabi mo? Oo pa! Mapapalitan ko na lahat ng paghihirap nyo! Naku anak, salamat sa Diyos. Salamat din sa inyo pa! Dahil kung wala kayo, hindi ko maabot lahat ng meron ako ngayon. Ikaw ang pinaka-the best na tatay sa buong mundo! Ang sarap palang sabihin yon kay Papa. Dahil deserve niya namang matawag na the best na ama. Kahit nakakaiba siya sa ibang tatay na brusko na imbes na manuntok, kapag may nangaapi sa kanyang anak ay pipiliing manabunot ng buhok kapag may kaaway ka. Nakakatawa pero hindi ko kinakahiya si Papa. Bagkos ay pinagmamalaki ko siya na naging ama ko.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay mayroon na rin akong sariling pamilya at nakapag-asawa na rin. Principal na ako sa school na pinagtatrabahuhan ko. Matagal ko mang nakuha ang lahat ng meron ako ngayon ay tinutuon ni Papa ang lahat ng sinabi niya na kahit anuman ang pagdaanan ko ay hinding-hindi niya ako iiwanan. Si Papa pagkatapos ko makaipon ay binigyan ko ng puhunan para sa sarili niyang negosyo, ang beauty parlor. Mabenta si Papa lalo na sa mga kabarangay namin dahil magaling siyang hairstylist. Sa edad na 50 ay malakas pa ring maggupit, mag-straight, magkulot at magkulay ng buhok. Kahit mga pedicure at manicure ay alam ni Papa. May mga kasama din siya sa salon, kaya minsan sabi ko wag na siyang magtrabaho pero siya itong mapili talaga. Libangan na lang daw niya ito, lalo na kay Angelica na lagi niyang inaayusan dahil mahilig ang aking kapatid sa pagsali sa mga beauty pageant. Dahil na rin kay Papa. Kaya ayon, ang saya-saya nilang dalawa. Ako naman ay binayayaan ng masipag at responsableng asawa at may isa na rin po akong anak na si Abilene. Masayang masaya ako sa naging takbo ng aking buhay kahit mahirap man noong una ay natutunan kong mahalin ang pagkatao ni Papa. Na dati kong kinakahiya pero ngayon ay pinagmamalaki ko na. Kaya para sa the best kong Papa sa buong mundo, mahal na mahal kita at kahit na sa iyong pagtanda, pakahawakan mo ang aking pangako sa iyo na hinding-hindi kita pababayaan at hinding-hindi ko susukuan gaya ng ginawa mo sa akin noon. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin upang ma-share ko sa inyo ang aking buhay. Happy Father's Day sa lahat ng ama natin. More power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lorraine. Minsan hindi natin maintindihan ang ating mga magulang. Lalong-lalo na sa ating mga tatay na masyadong mahigpit po sa atin. Minsan ay nasasakal na tayo dahil gustuhin man nating tumayo sa ating mga sariling paa ay hindi natin magawa dahil kailangan natin silang sundin. Pero sa huli ay ang lahat pala ng paghihigpit na ginagawa ng ating ama ay para sa ating kabutihan. Anuman ang trabaho, anuman ang pagkatao, hindi kailanman tayo mabubuo kapag wala ang pagmamahal ng ating ama. Ang ating ama na kayang magpuyat, kayang magtrabaho 24 oras para lamang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya naman sa araw nila ay marapat lamang na pasalamatan natin sila sa lahat ng kanilang sakripisyo para sa atin. Kaya sa ating mga tatay, Happy Father's Day. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa kasama ng inyong Papa Dudut sa Barangay Love Stories. Forever.